Kapag we had position analysis. So position analysis, pinaliwanag ko sa inyo kung bakit ba tayo nagpo-position analysis. Ito yung mahabang introduction niya. Again, hindi ko naman binabasa to. And ang position analysis, para tayo magkaroon ng analysis, kailangan tayo may reference tayo. So for reference, globally, we have the global coordinate system, which is the x-axis is pahiga. Then, ang y-axis is spaghetti pataas. Then, para ma-describe natin yung ating vector or yung ating machine member o yung link natin, pwede in polar form or Cartesian form. So, polar form, yung absolute value ng ating magnitude o yung length nung kung ano man, tsaka kung ano yung angle of inclination niya with reference to x-axis or with reference to y-axis. Then, in the Cartesian form, coordinate system, anong coordinate niya sa x and y para ma-determine yung dulo ng ating ginagawa ng analysis. Then we also have local coordinate system. What if we want to use another reference? Ayaw natin yung x-axis yung nakahiga. Gusto natin x-axis nandito. Then yung y-axis is nandito. Take note, dapat 90 degrees pa rin siya. And ginagamit lang natin to if we want to use a different reference line when analyzing positions. So, pwede nating maging reference yung katabing machine members, pwede nating maging reference yung iba pang parts ng mechanism natin. Kaya gumagamit tayo ng local coordinate system. And since as another reference, meron din siyang polar form at meron din siyang Cartesian form. And ang dinidescribe na dito is yung kanyang x and y. Then, we have, ito na yung paano natin makukuha yung position niya. We can use Pythagorean theorem and the trigonometry para doon sa angle. Ito typographical lang to, dapat y to. Itong rx squared tsaka ry squared. So ito yun. Gusto nating computein. Pero again, hindi ka naman to kasama sa ipapagawa sa inyo. Then we have the coordinate transformation. This one, if meron tayo ng local coordinate system, gusto nating i-convert sa global coordinate system, pwede nyo namang mahanap yon gamit itong calculation na ito. Then for displacement analysis, again, the difference between displacement and distance. Ang distance is yung distance traveled. So this is the broken line part. So dito nag-travel yung ating mechanism. And the displacement is the shortest distance from its origin up to the end point. So ito yun. Ito yung displacement natin. And if i-analyze natin yung mechanisms natin dyan, pwede natin siyang ilagay sa coordinate system. Lagyan natin ng vectors. Then yung vectors na yun, pwede nating i-add, pwede nating i-subtract. Kung anong gustong gawin natin, ma-analyze na natin yung vectors ng mechanism using the displacement. Yan. So dito pinakita is, ang ginawa is nag-add. So naglagay dito ng vector, then naglagay siya ng vector. Yan. Then yung closing na triangle. So yan yung position and displacement analysis. Then we had location of instance centers. So location of instance centers, by description, an instance center, pwede natin gamitin siyang reference point pag nag-a-analyze ng mechanism. So lalo na pagdating sa velocity analysis, mahalaga marami tayong reference point. So what is it? Ang ating instance center, pwede din nating tawagin sentro. So by sentro, para mahanap natin is a common point between two bodies or is a point in one body kung saan siya umiikot o saan siya umiikot papalayo. Sentro is a point, reference point, na pwede nating mahanap by observation tsaka yung isa pang method. So mahalaga dito, alam natin na siya ay common point sa two links o kaya isang point na pivot ng isang mechanism.
So, ano yun? Ano yun? Paano natin siya ma-determine? First is, compute muna natin ilan yung centros sa ating mechanism. So, to compute for centros, we will use number of centros formula, n times the quantity n minus 1 over 2, where n is the number of links. So, if we have 4, it's 4 minus 1 over 2 is equal to 6. If we have 5, 5 minus 1 over 2 is 10. And so on and so forth. So, ganyan yung ating pagko-compute ng number of centros. Then, pag na-compute natin yung number of centros, alamin naman natin nasan yung centros. Dalawa yung way. We have by observation and by application of Kennedy's theorem. So, Kennedy's theorem, kailangan mahanap natin yung mga sentro kasi may mga sentro na wala dun sa mechanism. Wala siya dun sa part ng link. Hahanapin natin kung paano siya ipa-plot dun sa ating mechanism. Gagamitin natin yung Kennedy's theorem doon. So again, ito yun, merong straight line tayong gagawin and pag i-intersectin natin, and yung intersection niya, yun na yung ating sentro. So if we have this kind of link, ang mechanism pala, we can identify yung centros by the common point between two links. So here we will have 1, 2. This is 2, 3. This is 3, 4. And this is 1, 4. So this is by observation only. Kasi kita natin, ito yung common point dun sa mga links. And since ang na-compute natin kanina is 6, so this is only 4. Meaning, there are 2 others na centros na pwede pa nating ma-determine. So, paano natin siya ma-determine? By using the Kennedy's theorem. So, what I showed you here, nag-trial and error ako para malaman ko alin yung mga aking sentro. I mean, ano yung magkakasamang sentro sa line. This is a test. Pero again, meron technique dyan para hindi na tayo mag-trial and error. We can use the triangle method. So, how do we do that? First is, determine muna natin yung tinatawag nating centropolygon. So, if we have a centropolygon, what if drawing natin siya ng ba't tayo mabura? Yan. So, gayahin lang natin ito na sa figure. Magsimula tayo sa numbers pala. So, we have 1, 2, 3, 4. So, by observation, nakita natin itong 1, 2, 2, 3, 3, 4, and 1, 4. Kung ipa-plot natin siya sa centropolygon, gagawan lang natin siya ng line. So, yung 1, 2, gawan natin ng line. Yung 2, 3, then yung 3, 4, then yung 1, 4. So, using those lines, dito natin ma-determine ano pa ba yung line na hindi natin napapag-connect. So, we have 1, 3, tsaka 2, 4. Meaning, yung natitirang dalawang sentro is 1, 3, and 2, 4. Ngayon, paano natin siya makahanap sa mechanism? Tinuro ko sa inyo yung triangle method. So, how do we do that again? Yung ating 1, 3, gagawa natin ng triangle. And kung ang 1, 3 yung isang side, pili na lang tayo ng side na gusto natin. So, pwedeng ito yung gawa natin ng triangle. So, ang kasama ng 1, 3 dito is 1, 2, and 2, 3. Meaning, itong sentro 1, 2 at saka sentro 1, 3, kasama niya sa line yung 1, 3 na naka-broken line. Kung gagawin natin doon, magagawa tayo ng line from 1, 2, going to 2, 3, going, diretso lang. Then, ano pang triangle yung nakikita natin dito? We have 1, 3, 1, 4, tsaka 3, 4.
So, 1, 3. Yan, itong triangle. Burahin ko lang to. Ay, what's happening? Yan, ulit. Again, we have 1, 2, 3, 4. Then we have broken line here just to show. Ito yung dalawang sentro pa nating hinahanap. Then, sa pang triangle, we have 1, 3, 4. So, si 1, 4, si 3, 4, kasama niya sa line si 1, 3. Gawan lang din natin siya ng straight line. Yung kanina straight line, ginawa natin dito. Yung isang straight line, kinuha natin dito. Yung intersection nila, yun na yun ngayon yung 1, 3. So, let's try it again with the 2, 4. So, dito sa 2, 4 is burahin lang natin yung tayo niya mabura. So, we have 1, 2, 3, 4. Again, meron tayo dito. Ano ba yung triangle na nabuo nung ating 2, 4? So, we have 1, 2, 4 triangle. So, meron tayong lines na 1, 2, 1, 4. So, trace natin yung 1, 2 at 1, 4. Ang 1, 2 at 1, 4 nandito sa baba. Trace lang natin siya. Then, yung isa pang triangle natin is 2, 3, 4. Ito, itong 2, 3, 4 na to. So, gawa natin siya ng line. 2, 3, 3, 4. Mag-i-intersect siya dun sa kanina. Yung intersection na, yun na yung 2, 4. So, hindi na tayo nag-trial and error gaya ng ginawa dito. Pwede din naman, kung anong mas trip nyo tong mas mahabang process, pwede din to. Pero yung sa triangle method, pwede din. Para mas mabilis. So dito, na-determine natin nasan yung location ng 1, 3 tsaka 2, 4. Mas komplikado na to pag mas marami na siyang links. Yun yung ating location of instance center. So next is new topic na tayo, which is the velocity analysis. So, sa velocity analysis, again, yung ating kasi namang mga mechanism, pag dinodrawing natin sa papel, pag dinodrawing natin sa CAD, hindi naman siya gumagalaw. So, hindi natin alam kung anong speed ng mechanism natin, hindi natin alam kung alin ba yung part na mas mabilis o mas mabagal. So what we have to do is we can use velocity analysis. So dito, sa velocity analysis natin, paano ba siya? Gagamit tayo dito ng vectors. Yung vectors natin, yung magiging representation ng velocity. Ito drawing natin siya at later on, pati acceleration, matatakal din natin. So sa velocity analysis again, meron tayong paano ba natin siya i-identify? So in the present, the principal case, given is like to move into, alin ba yung velocity analysis natin? Yun ang tanong dito. Ang velocity analysis natin is 2 or more points on the same body, points on 2 or more bodies connected by pin joints. Itong pin joint na tinutukoy, ito din yung revolute natin. So points on bodies in rolling contact and points on bodies in sliding contact. So yun yung ating hinahanap dito, yung velocity analysis. So sa velocity analysis natin, ito yung mga nilalagyan natin ng vector. Itong mga points sa body na ito.
Then, meron tayong 4 na method para sa velocity analysis. And ang pinakamadali para sa akin is itong velocity polygon method. Pero magsisimula tayo sa resolution and composition method. Then we go to instantaneous axis of velocity. Then we go to centro. So yun yung ating 4 commonly used methods for obtaining velocity. Isang mahalagang kailangan natin alamin is what we call the scales. So sa scales, ano ba ito? Ito yung representation ng drawing natin. So meron tayong 3 way kung paano tayo makakapag-drawing ng scale. So meron tayong tinatawag na full scale, smaller scale, tsaka larger scale. Ano-ano yung mga yan? Pag sinabi natin full scale, halimbawa nag-drawing tayo sa A3 na papel. Kung ang drawing natin ng isang mechanism sa A3, halimbawa ang haba ng link ay 10 inches, sa actual na machine natin, 10 inches din siya. So kung gaano siya kahaba doon sa drawing, yun din yung haba niya sa actual, yung machine na ginagawa natin ng drawing. So yun yung ibig sabihin nung ating full scale. Pag smaller scale, pwedeng ang mangyari, halimbawa, masyadong malaki yung mechanism natin. Ang papel natin A3 lang. Ang papel natin A4 lang. Maliit lang. So, pwedeng gawin natin, paliitin natin yung drawing na halimbawa, ang scale natin is 1:1/2. So, yung nakikita natin dito sa drawing is 1/2 lang ng size nung actual na machine. Yun ang ibig sabihin ng scale. Pwede namang larger scale. What if maliit yung ating machine, maliit yung mechanism natin? Then gusto nating palakihin siya para mas madali natin siyang maintindihan. So pwede natin siyang i-draw sa larger scale. So again, ang scale, ibig sabihin, ito yung kung paano mo siya i-drawing sa papel. So pag full scale, kung ano yung actual na size niya sa ng machine, yun yung actual na size dun sa drawing. Pag smaller scale, pwedeng mas maliit yung drawing natin kaysa dun sa actual na machine. So in larger scale, pwedeng mas malaki yung drawing natin kaysa dun sa actual para mas madali nating maintindihan kasi pag maliit, mahirap tingnan. So yun yung ating pagdodraw sa scaling. Then paano natin siya i-express? Pwede natin siyang express in proportionate size. Pwedeng sabihin natin 1/4 or twice the size. Yan ang ating pwedeng scale. Then number of inches on the drawing, pwede nating lagyan ng marker. So halimbawa, sa drawing natin, sa bawat 3 inches, ang katumbas niya sa actual is 1 foot. So yung makikita niyo sa drawing, na halimbawa merong link na 3 inches ang haba, sa actual na machine, 1 foot ang haba talaga niyan. Then, pwedeng pag 6 inches siya, ibig sabihin sa actual, 2 feet na siya. So yun yung ibig sabihin ng scale dito. Pwede rin na malaki paliit. So yung 24 inches na nasa drawing, pwedeng 1 foot lang siya sa actual. Pinalaki lang sa drawing para mas madali siya makita. So, mas madali itong gawin sa AutoCAD, syempre. Pero sa atin, ang ating drawing lahat ay hand drawn. Then, pwede din na sobrang dami na katulad nito. Sa 1 inch, pwedeng 1/3 ng foot yung kanyang katumbas. Pwedeng sa 1 inch, 1/24 feet. So, pwede natin i-express ng hindi whole numbers. Kasi dito, yung expression natin doon sa una, proportionate size, 1/4 size or double the size. Yung pangalawa is yung whole numbers, 3 inch and the 1 foot. Then yung pangatlo is ito, naka-fraction na siya. Hindi na siya whole numbers. Ngayon, pag nagdo-drawing tayo at gagamit tayo ng scale, regardless kung ito ay full scale, smaller scale, or larger scale, meron tayong tinatawag na space scale.
So sa space scale, KS, ibig sabihin, yung KS yung magsasabi kung anong scale yung ginamit natin. KS full scale, KS smaller scale, KS larger scale. So dito, kung paano natin siya isusulat, KS, tapos, kung ano yung ginamit nating scale. So pwedeng, itong 3 inch is equal to 1 foot. So pwedeng ganyan yung pagkakasulat ng scaling. Para yung, halimbawa, sinulat nyo din yun sa drawing nyo. Tapos nakita ko, ito yung ginamit nyo na scaling. Maintindihan ko na. Ganito pala yung ginamit yung scale. Then we have velocity scale. So itong space scale, ginagamit ito to determine yung scale sa pagdodrawing. Yung velocity scale, yung scaling natin para sa vectors. Again, sa velocity analysis, gagamitin nating representation ng velocity ay vectors. Meaning, kung gaano kahaba yung vector natin, ganoon kalakas yung velocity niya. So, halimbawa, yung vector natin is 1 inch yung haba. Pwede nating i-assign siya sa 5 feet per second. So, kung meron tayong vector, ganyan, kunyari ang haba nito is 1 inch, sa drawing, ang ibig sabihin niyan, 5 feet per second. Or pwedeng tayo mag-determine. Gusto natin na sa 1 inch, ang katumbas niya ay 20 meters per second. So, depende kung anong unit ang gusto natin. Pwedeng metric, pwedeng English. Nandito, again, is velocity scale. It's a representation o scaling. Ano ba yung ibig sabihin ng haba ng vector natin? Ilang meters per second siya. So, gamit natin siya pagdating na dun sa velocity analysis. Then we have the acceleration scale. Same principle ng velocity scale. Pag sinabi nating velocity scale, ang nare-represent ng vector is velocity. Pero pag acceleration scale, ang nare-represent ng vector is acceleration. So pwedeng gawin natin, sa bawat 1 inch, meron tayong 100 feet per second or 100 feet second squared. Yun ang acceleration natin. So yan, no, nakalagay dito. Ang velocities, ang space scale is denoted as KS. Ang velocity scale is denoted as KV. Then ang acceleration scale is denoted as KA. And again, yung KV at saka KA, ito ay para sa vector. Kasi kung meron tayong vector, halimbawa ito yung vector natin, kung gaano kahaba to, tayo magde-determine kung ilan ba to sa speed, velocity, at saka sa acceleration. Tayo maglalagay ng scale. Halimbawa, sabihin natin, sa bawat 1 inch ng ating vector, meron tayong 5 feet per second. Pwede sabihin natin, sa bawat 1 inch ng ating vector, meron tayong 100 feet per second squared. So again, that is all scaling, and nakadepende yan doon sa magdodrawing kung alin yung gustong gawin na scale. So yan yung ating pagsinabing scale. Then we have rotating and oscillating cranks. So dito, pinapakita lang sa inyo paano natin gagamitin yung vectors sa velocity. So if we have a space diagram like this one, and halimbawa, ang joint niya, ang pivot niya is this Q. Wait lang. Meaning, yung velocities niya, dapat with reference dun sa Q. Halimbawa, ganito yung sitwasyon natin. Ito yung space diagram natin. May ina-analyze tayo na link. And yung points na ina-analyze natin is A, B, and C. Yung direction niya, ngayon, pagka meron kang joint,
ang tendency nung link natin is rotating movement. Kasi nakapin ka sa isang part eh. So, halimbawa, nakahawak ka sa isang papel, ganyan. Di ba, ang magiging motion lang niya, mag-rotate lang siya pag ginagalaw mo. So, ganun din dito. Siyempre, kapag meron tayong joint na Q, lahat ng movement nitong mechanism nito is rotation lang. And what if we have points A, B, C to analyze? And paano natin siya i-analyze? First of all, check natin yung direction ng rotation. Given to, itong N, it's turning clockwise. Meaning to the right. Kaya dapat yung mga vectors nandun sa space diagram, lahat yan dapat is going to the right. Which is correct naman. Then, ano pa yung ma-analyze natin dito? Kung ito yung ating pivot, yung Q, then may point A tayo. Pag dinugtong natin siya through a straight line, yung vector niya must be perpendicular. Right angle yan. 90 degrees. Ganun na din yung applicability niya dito sa point B. So si point B, since ito ay nandito din, pag ginawa natin ng straight line dito kay Q, ang kanyang perpendicular, ay dapat yung vector niya is perpendicular dun sa ating straight line. Then, if we have another point like this, point C, gawa natin siya ng straight line, dapat yung vector niya is, again, dapat perpendicular dun sa straight line. So, yan yung pag-analyze natin ng vectors sa velocity analysis. Again, kapag may point tayo, connect natin siya dun sa ating pivot, dun sa ating pin joint, yung vector niya is dapat perpendicular. Then, ano naman to? Bakit may broken line dito? If halimbawa, imagine natin, umiikot itong mechanism, itong point C is nagta-travel siya. So, to the point na nakabuo siya ng circle. Imagine nyo na lang circle yan. Nag-move yung point C sa circle. Kasi umiikot yung mechanism. So, kung ito-trace natin yung movement ng point C, mag-move din siya. Ibig sabihin, any point dito sa C na to, yung vector niya ay magkakasing haba lang. Itong velocity niya, constant velocity lang to. So at any point na tina-travel ni C, kung ito ay C din, ito ay C din, yan. Kung lahat yan ay C, ang ikot niyan, ang haba niyan, will remain constant. Kung gaano kahaba siya dito, ito, kung gaano to kahaba, magkakasing haba lang yan. Ayan yung ating velocity. Sa ganun din sa B, ganun din, kung umiikot tong B, at any point dito, is magkakasing haba lang yung B na magta-travel dyan. And also, ang isang papapansin din natin dito, proportion sila sa isa't isa. Meaning, kung itong A, itong B, kung ito ay point C din, kapag ginawa natin ito ng straight line,
Ito, nilagay natin yung vector ng A. Pag yung arrowhead ng A, binalik natin dito sa Q, ang magiging haba ng vector ng B hanggang dito lang din. Magiging haba ng vector ng C hanggang dito lang din. So in that way, proportion sila. Para silang similar triangles. So yan yung ating pagka-velocity analysis. So ito, overview pa lang to. Hindi pa to yung mismo velocity analysis. Matututunan pa natin yun later on. Pinapakita ko lang sa inyo yung overview niya. Okay? So yun yung ating velocity analysis. So on the coming next week, magsisimula na tayo resolution and composition tsaka instantaneous axis of velocity. So subukan nating makover siya. Kung hindi kaya ng oras, hindi kahit makaisa man lang tayo. So again, yun lang yung ating topic for today. It's a new topic, overview lang. Parang ganito kasi yung nakikita ko na diskarte. Kaya ko naman siyang idire-diretso natin. Pero mas maganda siguro naka-pacing tayo. Pagka binunto ko lahat ng topic, baka hindi din yung ma-absorb agad. Kaya, unti-unti lang, at least, I think ko, nagigets yun naman siya. So, yun lang for today. Any questions dito sa velocity analysis overview?